So yung ina-test drive natin is Atto 3 fully electric car of BYD. So Atto 3 is a 5-seater SUV. Chargers, usually meron naman siya from our SM Mega Malls and Ayala Malls. Ma'am, yun nandito sa tapas sa Uni-Oil. Parehas yan? Yes po, parehas. Tsaka yun nandun sa kabila sa may lagpas nitong Pure Gold. Meron din dun Yes po, meron din. Since sir, lahat ng controls natin nasa gitna and nandito lang din sa steering wheel. Controls for the windows and locks and side mirrors are on the side. As you can see, we have leather seats. And then yung seats natin are not the usual seats lang. So you can see mas comfortable siya with the racing, the signs. And then yung ating mga controls are here. First, yung hazard, park sensor, blind spot monitor automatic. Ito naman sir, yung modes for electric vehicle. So macha-check mo yan if i-on na natin siya. Ito yung start and stop button, park brake, and then traction. Park brake, ma'am, handbrake yan, no? Tama. Yes okay. Po. Traction control, and then meron din tayong wireless charging. Okay. Yes po. Controls po for the volume, tapos po controls for the air cons naman. Okay, ma'am. Yan lang naman siya usual. So to start the engine po, park, brake, and then this one. Start. Like a mama. Yes. Hindi kailangan nakasarado yung pintuan, ma'am. Mag-start naman po siya kahit hindi okay. nakasara. Pero mag-error siya when we're going to accelerate na po kapag naka-open yung doors. Sige, ma'am. So, tumatakbo na yan? It's already running na po. Medyo talagang silent po kapag electric. Tahimik talaga siya. Yes po. And then with here naman po, macha-check mo naman kung ano yung percentage ng battery natin. Currently, we're at the 33rd percentage. And then, nandito yung auto. Ito yung sinasabi ko, sir. Yung normal. Okay, normal. The mode. So, Eco, Sports, and Normal. Usually, lahat naman ng switches nyo nandito lang din. Nandyan lahat. Para aeroplano, no? And then, with our multimedia po, you can definitely rotate it. And may mga voice command like siya. Like, closing the windows, opening the sunroof. Try mo nga, ma'am. Okay lang. Sige. Hi, BYD. Open sunroof. There you go. Okay. I can't access this navigation feature. Yun. Tayong automatic naman. Ayun, okay. Automatic din naman. So pag medyo hindi maganda yung boses, pwedeng i-manual. Yes okay, po. okay. So yun yung sa sunroof mismo and then ito yung sa cover. Okay. Yan. So meron naman na tayo naka-pre-installed na Spotify, navigation, and radio. Kung gusto nyo sir i-try yung mga speakers niya, usually speakers namin is Infinity na yung brand niya, kaya yung bass niya maganda rin. Okay. Try nga natin, ma'am. Sige nga. With our aircon naman po. Ayan. So, these are the controls, temperatures, and then kung saan mo gustong itapat yung mga air coolers, and then kung hihinaan mo, and then lalaksan mo. Pero meron din naman siyang auto. Lahat na nandito man puro sa entertainment lang talaga siya. Yes. And aircon. Yes, and settings po. Okay. Ng car. And then dito na rin mag-view yung 360 cam po. 360 cam. Yes po. So pag nabangga ka pa dyan, ma'am, malabo na, no? no? Yes po. Actually kasi pag nagbabacking ka, meron siyang guide, no? So much more better siya. May autopilot na ba ito, ma'am? Auto? Wala pa siya. Cruise control pa lang Cruise control. siya. Pero yung chromatic din naman. Okay. Yes po. Kumbaga ma'am, once na huminto yung sa harapan, nag-automatic siyang decelerate din. So meron siyang radar na tinatawag, parang ganun. Po. Pero ma'am, sa ibang BYD, may autopilot na dito sa Pilipinas? Wala pa? Like yan sa Tesla po. Ma'am. Wala pa po. Sa other BYD, like in Europe po, meron silang ganon. Pero dito sa Philippines, wala pa po tayo nilalap. Sige, ma'am. Ever. Gano'ng kalahit ng 33%, ma'am? Saan ba natin siya? Ayan, 156 kilometers. Okay. Pero yung pinaka full kilometer niya kapag maabot siya ng 480 kilometer. 480 kilometers. Yes. So kung pupunta ka ng Baguio, kaya ng balikan, no? Yes. O kulang-kulang siguro, magka-charge ka naman dahil meron naman sa SM City Baguio. Ma'am, gaano ka, yung halimbawa, yung normal na, nakabigyan man? Yung normal na pagpapagas, ma'am,
I mean, yung halimbawa, nag-stop ako, yung 30 minutes, ilang kilometers ang mabubuo nun? Depende rin kasi sir kung city driving For your safety, please fasten the seat belt. Nadadetect seatbelt mo man. Yun, I can assure you, one way papunta kaya. Pero kasi hindi natin siya ma-accurate if ever yung pabalik yung niya. Driving habit mo kung paano. No? Lalo kasi sa Baguio kasi medyo mas dami yung magagamit natin na battery since uphill siya. Okay. So pero yung experience, napakagaang na manibela niya. Sobra. Parang wala. Parang di mo maramdaman. Parang ka sa bomb car, ma'am. Opo. Mas magaan yung steering wheel niya. And then yung mga turning radius niya, mas malaki. Laki. Tsaka sa noise ng engine, halos wala ka talagang maririnig. Halos wala maririnig. Kaya ako ang partner mo, mabunga ka, ilang maririnig mo, ma'am? Ayun lang. Ayun, yun lang din naman siya, sir. Tsaka yung kagandahan kasi kay electric cars is supposedly kasi for electric cars, yun yung magiging future ng natin, transportation natin. Actually, marami na rin charging spots dito ngayon. Tsaka yung mga units naman natin is equipped na siya with free wall charger and plug-in. Kasama na yun? So sa kada bibili ng BYD unit, may free charger ka na, ma'am? Yes po. Free wall charger and portable charger. Yung mga portable charger, sir, kahit saan mo siya pwedeng idalhin kasi sasaksak mo lang siya sa 220 volts. 220 volts? Yes, basta may ground lang yung socket. Okay. Naksak sa loob ng bahay namin. Gano'ng katagal yun, ma'am? Gamit yung portable charger, sir. Yes, ma'am. Pag 12 hours siguro nasa 50%. From 50%? sir, from 60 50 to 60%. Kasi actually yung mga batteries ni BYD, hindi talaga siya nag-drain up to zero. So pinaka-lowest na niya is yung parang 25 to 20. 25 to 30? 20. Yun ang pinaka-lowest. Yes po. Pero ma'am, yung 25%, malayo pa ang mararating niya? Yes po, malayo pa sir. Kumbaga parang sa phone, nagtitipid din siya ng sarili niya. Yes, parang hibernate or something. Tsaka, with our electric cars naman sir, kapag nagbe-brake ka, nag-regenerate pa rin naman siya. Hindi lang siya ganyan kalakas yung regeneration niya. Pero at least, nakakatulong siya. During braking? Braking, yes. Yung braking may kasama charging? Yes po. 32% ma'am, okay pa tayo yan Kaya pa sir, okay. 150. So pag BYD, huwag kayo matakot. Ma'am, isabihin ma'am, yung portable na outlet na sinasabi mo ma'am, ang kasama niya is yung pambahay mo talaga, yung outlet sa bahay, meron na yun, tama? Opo. Tapos yung portable, yung pag nag-travel ka, may dala-dala kang charger, tama ba? Ganun yan? Sir, yung kasama niya is wall charger po. Kung mapapansin niyo yung kanina sa office sir, yung mga color black na triangle, yun yung wall charger. So free po yun with BYD cars. So ang binabayaran lang doon is yung installation fee. So, mag-install kayo rin? Or pwedeng ka na rin, halimbawa? Usually sir, we don't advise our clients to install it themselves. Kasi meron kaming kinukuha na parang other third party na talagang installer for that. Na kukuha tayo yung talagang authorized installer talaga ng mga wall chargers. Pero tahimik siya ma'am. Yes po. Yung worry ko lang din talaga yung paano pag ganun. So kung may dala-dala kang wall charger, so kahit saan ma'am, walang problema yun, kahit saan mo isaksak. Yung portable charger sir. Opo. Pero ma'am, mas mabilis talaga yung wall charger kumpara sa portable. No? Yes po. Pag mga pag mga fast charging, yung mga direct charging talaga. Nasa 30 minutes lang minsan itong Atto 3. 30 minutes lang? Yes po, minsan. Full charge yan? Yes po. Yun yung mga ito kasing sa Uni-Oil, fast charging siya. Lamig ng aircon, so parang kang tunay na kotse naman talaga. Yes. Battery life po ni BYD is 10 to 12 years. So no worries naman po kasi ang insurance po or warranty ni battery is 8 years po. Ilan ma'am? 8 years. 80 years? 8 years? Yes po. And then unlikely with other car dealership po na ang warranty is 1 year lang. With BYD po ang unit warranty po natin is 6 years. 6 years? Yes po. So kung kukunin mo siya ng financing na 5 years tapos mo na siyang bayaran, naka-warranty pa rin yung unit. Yes po. When it terms naman po sa services,
like yung mga periodic services. Once a year lang po. After, High accident zone ahead. ayan, Okay. meron din po siyang mga safety precautions na sinasabi. Saan yun nakukuha yun? No? Through GPS, parang gano'n. Meron po siyang parent High sensor accident zone camera. ahead. Like for example, yan 60 kilometer. Nakita-check niyo po 60 din po yung nagpa-flash sa kanya. So okay. sumasobra na po kayo sa 60. Kaya po siya nagpa-prompt. Ganon. Yes po. Okay, so hindi ka pala pwede mag-overspeeding dito, naka-register siya. Parang Yes ganun, po, no? opo. Kung So may- parang naka-GPS, kung ano yung speed limit, nakukuha rin nila? Yes po, opo. Nakukuha din. Plug-in hybrid po is meron siyang switch to pwede mo siyang gamitin as EV lang, electric vehicle, or May hybrid switch. vehicle. Hindi Yes. siya parang automatic na pag kulang na yung gasmatic na mag-i-EV siya. Ang una parang po ganun. kasing gumagana talaga sa kanya is electric vehicle. So, EV for talaga. example, bumaba na yung battery percentage mo ng 25% below or 20% below. Mag-automatic switch na siya. Madedetect siya ni engine. Ganun. Mag-automatic switch na siya with the hybrid po. Okay, ma'am. So, ibig sabihin, ma'am, ang kaganda naman kay... tawag naman? Plug-in hybrid. Plug-in hybrid. Ibig sabihin, kahit magrat-rat ka ng biyahe, maabutan ka man ng malobat ka, Yes po, pwede ka pa rin dire-diretso mag-gas pa rin up. dahil sa Yes gas po. up. Pero ma'am, ang tanong, yung power nung gas pag plug-in hybrid, same pa rin yung power na binibigay pag EV? Tsaka Yes po, halos same lang sila. same lang din. Pero ma'am, ang tanong, gaano kalaki ang natipid mo sa paggamit ng full electric kumpara sa conventional Based na on the yung test katulad ng and video sa harapan? yes po. Yes, ma'am. Based on the test and experiments po, 80% po. 60 to 70%. Yes po. For our hybrid, plug-in hybrids naman po, kaya kang makatipid ng 40 to 50 po. Talaga, ma'am. Yes po, malaking tipid. Hindi naman matutuwa ang Sameco niyan or Meralco, hindi naman. Hindi naman sir, kasi yung po naman niya sa pag-charge, hindi rin naman siya ganun kalaki po. Ma'am, kung ikukumpara mo siya, gaano itataas ng kuryente ko kung mag-switch ako sa full hybrid? I mean, kung may ano lang kayo, Kung may wall data lang. charger. Oo, ma'am. Sige nga, ma'am. Ang sabi kasi nila ano lang siya, parang konsumo lang din ng aircon. Okay. Yes po. So parang nagcha-charge ka lang din sa paggamit ng aircon, yung consumo. Magandaan kasi sir, marami pa pong nag-o-offer ng mga free charging. Okay. Yes po. So, at saka coding, di ba ma'am? Wala nang coding Yes, ang and with electric. our electric and plug-in hybrid cars po, exempted pa rin siya sa coding. Ano to ma'am? May tanong ako. Pag during tumatakbo ma'am, pwede ako mag-switch to mode or kailangan kuminto muna ako? Try natin sir. Sige, sige. Hindi ko kasi na Sige, okay lang ma'am. Kasi sa mga big bikes kasi, yung switch, gumagana siya pag huminto. So, ito kaya. Try natin siyang i-mode. Sige nga, try natin. Sige po. Yan, ma'am. Okay, try natin mode. Habang tumatakbo. Ayan, Okay. Eco. Eco. Pwede. Then sport. Ganun. So, kahit hindi ka huminto, pwede mong i-switch yung mode. Yes po. So, pag sports ma'am, yung full potential nitong Usually sa sports kasi, doon natin siya na sa top speed. top speed na Yes talaga. po. Ma'am, top speed, kahit hindi naman, kahit syempre bawal ma-overspeeding, pero anong top speed nitong gantong kotse? 150 km per hour po. 150 Yes, km per with hour. this one. Wala na ibibilis yun, ma'am. Based on the test sir, yun na yung Yun na talaga pinaka top top speed speed niya. niya. Yes po. Tsaka, Pero kasi yung top speed kasi nito, based naman din sa safety features sa Yes safety po. nung Opo. stability ng sakyan naman. tapos, Gamit sa kanya, parang yung normal na conventional na automatic. Kahit di mo tapakan yung gas. Gas pa rin matawag doon. Gas accelerator pedal kasi electric to eh. Hindi. So, nag-move siya pa konti-konti. Ayan. So, yung feeling ng preno naman, napaka-smooth ng preno niya. So, parang basta sobrang smooth. Parang effortless yung pag-apply mo ng preno. yes po. So, ang kagandaan dito, may traction control na siya, ma'am. Yes po. So, kahit umuulan, biglang ulan, medyo mas less yung... Meron po siyang So, try natin yung sports mode sa street dito. Kahit konti lang. Okay, from 0. Right. Responsive na naman. Yes sir. Tama na, mabilis siya. Tsaka yung delay sir, ilang Halos, seconds lang. konting-konti lang. Konting-konti lang. Once na nag-move, dire-diretso na siya. So, ang galing. Marami kasing Pilipino sir, yung talagang thinking nila with electric cars is mabagal.
Kasi parang namulat tayo sa mga e-bike eh. Actually ma'am, pag yung, ewan ko lang ako, nakikita ko kasi pag medyo siguro technology, ano ma'am, napapanood naman kasi, mas mabilis talaga ng dihamak si electric. So siguro yung magsasabi ng ibang Pinoy na ano, siguro sila nanood na YouTube, yung iba ganun. Hindi nga. Pero mabilis talaga. Mahirap talunin ang EV ng gasoline. So kasi from the stock ng gasoline, tapos ilalaban mo sa EV, ay hindi talaga mananalo mang during. Hindi talaga. So fully setup na yon yung kung manalo man si gasoline sa EV. So nagkakatalo lang talaga dun sa konsepto na baka malobat agad. Pero dahil nga sabi ni ma'am, sinisecure ng BYD na may electric na portable, no ma'am? Yes no? po. So pwede ka makicharge doon sa maabutan mong bahay. Yes po. Pero ma'am, yung konsumo nung ganon, gaano kalakas? Halimbawa, syempre alam mo naman, kung makikicharge sa kapitbahay kong chismosa, baka singilin ako ng mahal. Ayun sir, normal din siya. 20 volts lang din naman siya. So parang ano lang yan, parang nagsaing lang ako ng rice cooker. Ganun. Yes sir. Yung mga parang ano ka lang, nag-heater or microwave ka lang. So ganun lang siya. Yes po. Okay, napaka ano. So bigyan niyo ng pagkakataon tong electric, no ma'am? Opo. Tsaka kagandahan kasi with electric cars sir, mas lesser yung emission eh. Ayun. Halos wala na ma'am, no? Opo. Kung may emission man siya, yung problema na nasa Mego tsaka ano yung ma'am, na electric company. Mahal na, recording niya ang papatay. Pero ang sarap niyang gamitin. Para ka talaga nakakotse. Tsaka para kang halos hindi mo na maramdaman na no? Effortless talaga lahat. Wala siyang feature sir, just in case nasa parking area ka, tapos open yung area, mainit. Gusto mo na siyang i-start yung engine. So meron siyang switch dito. And then to open all the windows and then the sunroof. Tapos pwede mo nang i-start yung engine para mag-work na yung aircon. Meron siyang switch dito sa keys, meron din siya dun sa BYD app. Okay ma'am. Sa BYD app yes rin. Po. May kailangan si Kuya. Hindi, okay lang. Okay po yan. Sige ma'am, papatayin ko na ma'am. Ano mangyayari? Ayun lang sir. Ito lang ma'am. Yes, just stop lang. Off. Stop. Ayan. Ang galing. So okay. Sige ma'am. Tapos charge. Tapos charge tayo ma'am. BYD. Alright. Lagyan mo na doon. The keys. And then you're gonna pupush lang natin dito. Then meron siyang socket dito. Ito 'yon. Okay ma'am. So may ilaw siya ma'am, no? Yes po. Ang gagamitin natin is yung AC charging natin, which is yung mga free wall brackets like this one. So each wall bracket or each wall charger comes with a cord like this one. Ito yung ginagamit para mag-function yung mga wall chargers natin. So kailangan lang natin siyang ilagay. May tanong ako ma'am. Hindi siya nakakakuryente? Hindi naman sir. Hindi naman. Hindi Kahit naman. mahawakan mo yung tick. Never tried. Okay, huwag niyo gagawin. Ayun. Lalagay lang natin siya. Okay. So, meron ditong parang trick kasi hindi mo siya maaalis. Okay. After hindi niyang, siya mahugot. Pakailan. wait lang. Kapag nag-charge na siya. So, as you can see, yellow pa siya. Pag tinap mo siya, ayan, magbi-beep siya. Means it's charging already. Pag tatanggalin ma'am? Hindi siya matanggal. Pag gusto ko tanggalin? Pag gusto natin siyang tanggalin, kailangan pa rin natin yung keys, double unlock lang. Okay. And that's the time na matanggal So mo lang hindi yung pala charger. siya, yung halimbawa nasa parking ka, tapos nag-charge ka, iniwan mo, hindi siya mahuhugot basta-basta. Hindi po basta-basta mahuhugot. May For susi pa safety rin. purposes lang din Patry, talaga ma'am, siya. okay. Yes po. Ganun lang. And then, we're gonna need to top the cord dun sa AC charging. Para mag-charge. Yes. Pag once na nag-beep na siya, it means it's charging na. Charging na siya. Yes. Galing, no? So kahit gabi pala, may ilaw din, no? Yes po, para Okay. makikita natin yung socket niya. Sama ng aming BYD cars, we also have free portable chargers like this one. So as you can see,
It's like an extension cord. Mhm. So, eto, pwede natin siyang isaksak sa any 220 volts, basta may ground lang yung mga sockets. Kung walang ground, ma'am, hindi pwede. It won't work po. okay. Kailangan may ground. Iba pa rin po kasi yung kilowatts So, na may nabibigay ng grounding may talaga? ground. Yes po. Okay. Yun. Kasi sa Pilipinas, uso, tinatanggal lang yun. Yes po. So, yan pala kailangan may ground. Yes po. Napaka-importante pa rin ng ground niya. Since kasi we're charging electric cars po eh. Kung wala siyang ground, hindi siya mag-work properly or magma-malfunction siya. So, mag-charge, ma'am, konting-konti lang. Yes, hindi din po. Minsan, may other instances na hindi siya talaga nag-work pag walang ground. So, kailangan may ground talaga? Yes po. So, iasasak lang natin sa 220 volts and after that, it will light up here sa power. Okay. And then you can connect it again like that. So, same same lang lang din. Same procedure. Yes po. Kapag hindi siya, pagkatanggalin na natin siya, double Kailangan unlock pala lang siya. din ng keys. Yes po. Okay. So, ganun ka. So, ito is portable or emergency purposes lang. Since kasi mas matagal yung charging time nito. So, pag nagta-travel ka, yan ang kailangan mo dalhin? Yes po, pwede mo siyang... Ang tanong ko, ma'am, paano kung napunta ka sa, ano talaga, yung lugar na walang power line, pero may dala ka naman generator, possible? Possible naman, sir. Pwede. May mga alam ko merong kinakaya yung generator. Depende rin sa wattage ng generator. Okay. So, pwede. So, walang Yes, problema yan. Pag napunta ka sa lugar Kasi na wala generator din yung nagpapaandar halos eh. Yes. So, basta yung wattage ng generator mo, kaya niyang supplyan. supplyan yung ano. Ma'am, saan ka nila makakontakt or paano ka nila mahanap? Yes. So again, let me introduce myself first. So I'm Roby Andacayo, Sales Consultant of BYD Subic. So any inquiries po will be much appreciated. You can call me on my number, 090987. You can also visit my page at BYD Subic by Roby Andacayo. Yan. Ruby, yan. Yes po. Ma'am, thank you. Thank you Salamat po. sa experience ng BYD. Yes po. Thank you po so much. And then don't forget to follow din po si ating Reggie Motovlog po. Okay, salamat. Yes po. Thank Thank you, you po. ma'am. Salamat. Bye.